Good tayo sa breeder ng naka-otit natin. Pakilala mo naman yung sarili mo sa mga viewers natin. Ay, ako nga pala si Carl. Hi ka naman, Otit. Hello. Otit, Mga Otit. ano yung makikita dito sa farm mo, Otit? Ano, mga molly yan. Tapos balloon molly. Anong molly nandito, Otit? Mga ano to? Mga PKBM. Tapos black berry. Sobrang dami, no? Ano yung ginagawa mo dito, Otit? Nagmamassive breeding ka? Massive breeding, pati quality breeding din. Ilang taong ka na ulit, Otit? 19. 19. So, pag nagmamassive breeding ka, Otit, ano yun? May mga nag-walk-in dito. Ano yung market mo, Otit? Walk-in pati online din. Walk-in? Online din. Sa mga group. Nag-share ako tapos nagpo-post din sa mga Facebook page ko. Pero ano yun? Nag-wholesale ka rin, gano'n? Nag-wholesale, nag-retail din. Yung nandito, Otit, ano naman yung meron dito? Mga dito, mga ano, sun kiss pati balloon platy. Oo. Yan. Ayun, no? Sobrang dami rin mga otits. Tapos, gaano kalawak yung languyan nila, Otit? Siguro mga nasa, sabihin na natin, 4 meters by 2 meters. May mga bagong viewers kasi tayo, Otit. Bakit kailangan mas malawak yung grow out natin sa mga pinapalaki natin isda? Para mas mabilis silang lumaki. Yung growth nila, yung growth Ah. nila. Ano naman yung meron dito sa dulo? Ayan. Dito tayo mga Otits. Yan, meron diyang ano, electric blue dark base, balloon mod. Dito. Tapos kasama nila blue moon, no? Mga blue mod platy. Ano yung pinaka-rare mo dito, Otit, na molly? Pinaka-rare siguro yung electric blue dark base. Ito mismo. Ayan. Magkano ba presyuhan ngayon yan sa market, Otit? Sa semi-breeder, nasa bentahan ko lang 703. 700 trio. Semi-breeder lang na. Semi-breeder lang. Pero pag breeder na, Nasa 1 to 215. 1 to 215 ng trio. So yun mga Otits, ito. Massive breeding din yung ginagawa ni Otit dito. Paano ngayong umuulan, Otit? Paano yung naging sistema mo naman dito, Otit? Ginagawa ko dito, tuwing hapon or paggabi, babawas ako hanggang kalahati. Kalahati. Pero tingin ko dito, malimit ka mag-water change kasi kung mapapansin nyo mga Otit, green na green yung mga tubig nila. No? Kaya mga ganun. Green na green, no? Puro... Bali, ang ginagawa ko lang po ay dagdag tapos bawas. Hindi ko na din natatanggal yung mga poops kasi medyo manhila. At ilang sa gantong kalaking pond naman, Otit, at yung kailangan nagpapalit ng tubig yan? Kada 1 week, ganun. Once a week. Once a week. Kasi hindi siya pwedeng babayaan lang ng months kasi wala silang mga aerator. Tsaka medyo crowded, no? Medyo crowded. Ayan. Kailangan mo na lang talagang bantayan. Bantayan. So, ilang beses ka nagpapakain dito, Otit? Siyempre. Nung mga mainit yung araw like summer, 4 times sa isang araw. Pero ngayong naulan, mula umaga hanggang gabi, kung malang umaga hanggang hapon, hindi ako nagpapakain. Kasi may mga chance na magkakasakit sila o mabagal yung ano nila. Yung Metabolism. Yes, yun. Punta naman tayo doon, Otit. Kailangan ma-harvest mo yan, no? Ilang months ba bago mo ma-harvest yan? Mga 2 to 3 months. 2 to 3 months. So dito mga Otits, puro mga ref top naman yung mga nandito. Ayan, tara puntahan natin. Gusto nyo ba ng quality foods para sa crayfish nyo? I-try nyo na Titonomics Fish Food. Available yan sa Shopee! So ito, Otit, ilan yung ref top mo dito lahat? Sobrang dami. Siguro nasa 20 plus. 20 plus. Ano lahat to, Otit? Puro molly? Molly. Meron din mga short tail pati platy. Na-inlove ka talaga sa molly, no? Otit, no? Yung lumabas na para siyang nag-trend ng yung marami nang nagpo-post. Yan, lalo na yung pinakaunang nag-trend PKBM. PKBM. Tapos, Yan, nagtuloy-tuloy ka na rin. Tuloy-tuloy na. Ano yung mga nandito, Otit, na molly? Meron ditong electric blue dark base. Pwede ba natin iangat, Otit? Sige. Walang din ako na viewing dito. Sige, sige. Otit, ayan. Kung mapapansin nyo, lahat pala to is puro molly. Yung nandito, Otit, fairy. Ay siya, electric blue dark base. Dark base. Ayan. Ano to mga breeders mo? Mga breeders. So, papakita ni Otit sa atin yung mga ginamit niyang materyales.
Ito yung mga anak nung nandun sa trapalpan mo. Tama ba, Otit? Ito yung mga breeders, tapos yung mga nasa trapalin na yung mga anak. Yan, parang ganun na nga. So, ayan sila. Ito ay may halong golden, Otit, tama? May halo. Ayan. Ayan sila mga Otits. Ang ganda, no? Magkano yung ulit yung ano nito, breeder, Otit? 1.5? 1.5 to 1.2. Ito mga Otits, sulit na sulit. Ganto na kalaki yun. Ganyan na. Ganto na kalaki mga Otits. Ayan. Gusto niyo ba ng free aquatic plants at free sticker? Order na kayo sa Shopee natin. Titonomics Fish Food at Miracle Potion. Black Fairy. Ayan mga tito. May Tignan halo natin. siyang mga black roundtail. Nung kasagsagan yan, Otit, magkano bili mo dyan? Nasa 1.8. Ang trio. Nasa namatay na yung breeder ko. Ito na yung mga paanak ko dati. So, ayun na lang yung natira, Otit. Ito na lang. Pero meron na din akong palabas nito, next. Ayan sila mga Otits. So nakapag ano na rin tayo nito dati mga tito, nakapag vlog na rin tayo nito. Pero papaliwanag ni Otit. Otit, bakit tinawag to na fairy? Dahil sa bundot nila mahaba pati mga pins. Mhm. Ayan. Tapos balon din sila. Hindi sila yung mga common molly na mahaba. yung Mahaba. body. Long body, mga ganon. Ganyan. Pero siya yan, pag lumaki-laki siya, tataba siya ng tataba. Magkano out natin yan, Otit? Sa ngayon, wala pa rin. Pero ang outing na last na nakabenta ko is 1.1, 1.2. 1112. Mukhang tinawaran na yun ah. Tinawaran na. Pero wala pa naman masyado nun sa Cavite na naglalabas ng gano'n. Pero may lalabas din ako sa susunod na. Sa ganito kadaming isda, Otit, at sa ganito kalaking farm, paano mo na maintain yung quality na nilalabas mong isda sa market? Siyempre, tayo, kung breeder ka, nagkakaling ka. Mm. Ayan. Para mapilian mo yung mga pet grade and material grade, pati show grade. May show grade din na mga balon mo. Oo. Ayan. So, inaalis mo yung medyo reject din. Mga reject, yung minsan kasi sa PKBM naglalabas siya ng silver. Mm. Yun yung mga nakikita sa pet shop. Yun na yung Tas pangapang mga pet shop long mo. body. Oo. Long body. Ayan. Kasi dapat balloon no? Balon dapat. Yan, dito ko sila nilalagay. So, nandito yung mga reject. Ayan. Mga reject. Ayan mga otits oh. So, ayan. Pinakamahalaga sa farm para ma-maintain natin yung quality is nagkakaling tayo para goods na goods pa rin yung mga ilalabas. Tsaka hindi masundutan ng pangit at yun yung mabenta natin sa market.